Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Elise. Dear Kathy G, sa mundong puno ng tao, sa may thrill ko gustong makapunta. Ako nga po pala si Elise, I'm 28 years old from Las Piñas City. Isa ako sa mga masugid niyong tagapakinig kaya naisipan ko rin pong ibahagi ang kwentong matagal ko nang kinikimkim. Kathy, aminado akong iba ako sa karamihan pagdating sa pag-ibig. Isa akong babaeng liberated. Nung nagkaroon ako ng trabaho, agad akong bumukod sa bahay ng mga magulang ko. At naranasan ang buhay ng walang ibang nagdidikta kung ano ang tama o mali. Hindi naman ako takot magmahal. Ang totoo, nagkaroon na rin ako ng ilang relasyon noon. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang hindi yata ako ang ginawa para sa tahimik at simpleng love story. Mas naa-attract ako sa mga bagay na komplikado, Kathy G. Sa mga sitwasyong may challenge, mali man pakinggan, pero yun ang totoo. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang engineering company, Kathy, at madalas sabihin ng mga katrabaho ko na madali raw akong pakisamahan at palangiti kaya hindi na raw nakakapagtaka kung may mga lalaking nagkakagusto sa akin. Kahit nga raw mga pamilyadong lalaki, hindi raw maiwasang mapalingon. Nung una, tinatawanan ko lang ang mga yon. Hindi ko akalaing balang araw magiging bahagi pala ako ng ganoong kwento. May isa akong katrabaho na matagal nang nanliligaw sa akin. Tawagin na lang natin siyang si Gab. Mahigit 1 taon na niya akong inaayang lumabas, Kathy G. Minsan dinner, minsan coffee, minsan road trip. O kaya naman simpleng panonood lang ng sunset. Pero lagi ko siyang tinatanggihan. Hindi dahil masama siyang tao, sa katunayan nga halos nasa kanya na ang lahat ng katangiang hinahanap ng maraming babae. Gwapo, matalino, responsable, mabait, at higit sa lahat, seryoso ang intensyon. Ang problema ko lang, Kathy G, 15 taon ang tanda niya sa akin. Pakiramdam ko noon, masyado magkaiba ang mundo namin. Habang ako gusto ko pang mag-explore, siya naman ay gusto nang mag-settle down. Pero dumating ang isang araw na napapayag niya din ako. Hindi dahil bigla ko siyang nagustuhan, kundi dahil sobrang bored ako ng araw na yon at naisip kong wala namang mawawala kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. At noon ko nakita kung bakit hindi siya sumusuko. Napaka-gentle niyang lalaki, Kathy G. Hindi siya nagyayabang sa mga narating niya sa buhay, hindi siya mapilit, hindi rin siya bastos. Buong maghapon, pinakinggan lang niya ang mga kwento ko. Pagkatapos ng date namin, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Sinabi niyang hindi raw siya bata para maghanap pa ng iba. Kung hahayaan ko siyang gustuhin din ay pinangako niyang payapa ang isip ko habang buhay. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Kathy G. Masaya kung may taong ganun kaseryoso sa akin. Pero hindi ko pa rin naramdaman ang excitement na inaasahan kong mararamdaman. Akala ko, yun na ang pinakamagulong parte ng kwento ko. Hindi pa pala. May isa pa akong katrabaho, Kathy G. Tawagin na lang natin siyang si Ethan. Tahimik lang siya sa opisina. Hindi kami closed. Paminsan-minsan lang kami nagkakabiruan. Pero aaminin ko, Kathy G, matagal ko na siyang happy crush. Hindi dahil gwapo lang siya, kundi dahil napakagaling niyang magtrabaho. Gentleman, magalang, sa lahat, kaya lang, hanggang tingin lang ako. Dahil alam ko may kinakasama na siya at may anak pa silang maliit. Isang gabi, halos 1:00 na madaling araw nang matapos ang overtime namin at habang naghihintay ako ng masasakyan, lumapit siya at nag-offer na ihahatid na lang ako. Nung una tumanggi ako, Kathy G. Pero dahil wala na rin masyado masasakyan, pumayag na lang ako.
Buong biyahe, trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Pagkababa ko ng sasakyan, nagpasalamat ako. Akala ko doon na matatapos yun. Pero pagdating ko sa bahay, nagulat na lang ako nang mag-message siya at tinanong kung nakauwi daw ba ako na maayos. Simpleng tanong lang pero naging araw-araw na ang pag-uusap namin. Mula trabaho, hanggang pamilya, hanggang sa mga problema. Hindi ko na malayang hinahanap-hanap ko na ang mga messages niya, Kathy G. At ganun din pala siya. Isang gabi, umamin siya na nahuhulog na siya sa akin at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat, pero sa halip na lumayo, mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Habang patuloy akong nakikipag-date kay Gab, unti-unti namang nauhulog ang loob ko kay Ethan. Hanggang sa dumating ang gabing sinabi niya, ang mga salitang hanggang ngayon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Kathy G, si Ethan at ang kinakasama niya ay may matagal ng problema. Sinabi pa niyang kaya niyang iwan ang relasyon nila at panagutan na lang ang bata kung sakaling piliin ko siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or matatakot. Dahil sa unang pagkakataon, may lalaking handang sirain ang pamilya niya para lang sa akin. At sa unang pagkakataon din, ako ang nasa posisyong maaring maging reason ng pagkasira ng isang pamilya. Hindi ko alam kung totoo bang mahal ako niya or baka isa lang akong naging takbuhan niya dahil malayo ang kinakasama niya. Hindi ko rin alam kung patas bang ipagpatuloy ang pakikipag-date kay Gab, gayong alam ko naman na iba na ang laman ng puso ko. Sa araw, pilit ko sinasabing wala akong ginagawang mali, pero pagsapit ng gabi, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal ba talaga ako ni Ethan or mahal lang niya ang pakiramdam na may taong laging nandyan para sa kanya. Kathy G, aminado akong nalilito po ako. Hindi ko alam kung susundin ko ba ang nararamdaman ko or kung ang alam kong tama. Natakot akong saktan si Gab ng buong puso akong minamahal. Pero natatakot din akong pakawalan si Ethan dahil pakiramdam ko, siya ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Kathy G, tama bang pumasok ako sa ganitong sitwasyon? Or dapat na ba akong umatras bago pa ako tuluyang maging dahilan ng pagluha ng isang babaeng katulad ko rin? Sana po ay mapayuhan niyo ako. Umaasa po ako sa inyong payo. God bless you and your program. Umaasa, Elise. Love Me, Kathy G.